Kasi alam niyo mga kochero, ito kasing kaso ni Guaping, ano to this is, if I'm not mistaken, this is the first time. Oo. Ito po yung kauna-unahang pagkakataon kung saan ang gobyerno natin, merong ganitong klaseng problema. First and foremost, yung kanya mga papeles ay legit. All of them are legitimate, although illegally acquired. That's isa-isa sa mga anggulo yun. Tapos pangalawa, although she is suspended siya bilang mayor ng Banban, but you know, suspension does not mean quo warranto, and it doesn't mean na tawag dito, tinanggal ka na sa posisyon. Nasuspend lang siya. Pero ongoing pa yung quo warranto proceedings niya. I think ito na yung kaso kung saan lahat ng loophole na pwede mong gamitin magagamit. Oo. At hindi pwedeng manahimik lang dito si Supreme Court. So this is a very interesting case. Lalo na mga kochero na ito pong si Gu Waping ay nag-announce na siya ay tatakbong muli bilang mayor ng Bamban. Ito yung sinabi ng abogado niya kanina. Yan. She will be running for mayor, sabi ni Attorney Stephen David, adding that Gu's candidacy would allow the public to determine if she is still worthy of a government position. Ayan na nga. First and foremost, si Guaping ay wala pa pong judgment sa kanyang quo warranto case. Wala pa pong final judgment. Take note ha, final judgment. Ibig sabihin, wala pa pong desisyon ng korte that is final and executory. So ibig sabihin, mayor pa rin siya. Technically, mayor pa rin siya ng Davao. Ng Bamban. Suspended lang. Hindi lang siya makaupo bilang mayor. Technically, yung kanyang citizenship, Filipino citizenship, it is still valid. Valid pa ho yun. Kahit questionable, it is still valid. Kasi wala pa rin ng final judgment sa kanyang citizenship. Ayun. At korte lang ang pwedeng magsabi, pwedeng mag-decide sa kanyang citizenship. DFA cancels Philippine passport of Alice Guo. Totoo yan. Kinancel ho talaga. But, it doesn't say anything about her citizenship. Walang bearing ho yan sa kanyang citizenship. Huwag niyo hong kalimutan mga kochero, ang passport po ay isa lamang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay pwedeng lumabas. Dokumento nagpapatunay na ikaw ay yung taong nandoon sa dokumento, sa passport, at pinapayagang kang lumabas at pumasok muli sa Pilipinas at sa kahit anong bansa. Yan lang ho ang passport. Wala hong bearing yan sa citizenship mo. Kaya ho kinancel yung passport kasi questionable yung kanyang pagkuha. Yung pagkaka-cancel ng kanyang passport, makakatulong to as proof sa kanyang kaso sa citizenship, sa pag-remove ng kanyang Filipino citizenship at pag-cancel ng kanyang birth certificate. Regardless, kung makancel yan, it doesn't matter. The fact of the matter is, wala pa rin siyang final judgment of her citizenship. Yun ho importante, yung final judgment. Sa dinami-dami ng kaso na meron sa Pilipinas, tingin nyo, unahin pa yan? Kailan na yung filing ng COC? Hanggang October 8 lang. Hindi naman pwede maghintay yun ng 2 taon para lang sa citizenship nito. And take note, ang COMELEC, mga kochero, ministerial po ang kanyang duty. Ministerial. Ibig sabihin, pag tumanggap siya ng COC, wala siyang choice kapag pala may nagsabit ng COC, wala siyang choice kung hindi tanggapin. Doon palang pag-aaralan kung pwede bang disqualify o hindi. Although nagsalita po ang ating DOJ, sabi, naghahanap sila ng paraan kung paano i-oppose yung kandidatura ni Alice Guo. Pero mahirap din yan, mga kochero. Mahirap yan. Ito yung balita tungkol dyan. Gagawin daw ng Department of Justice ang lahat ng kanilang makakaya para harangin ang pagtakbo muli ni Alice Guo bilang alkalde ng Bamban Tarlac. Nanindigan ng DOJ na hindi Pilipino ang dating alkalde. Kaya pati ang Department of Foreign Affairs, kinansela na rin ang kanyang pasaporte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Tuluyan
Tuluyan nang kinansela ng Department of Foreign Affairs ang Philippine passport ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go matapos matuklasan na nagtugma ang biometrics niya sa Chinese passport Yun ang holder naging basis. na si Go Waping. Ayon sa DFA, pinawalang bisa nila ang passport ni Go dahil nakuha ito sa maling paraan at malinaw umanong paglabag sa Philippine passport law. Epektibo ang passport cancellation ni Go sa September 30, 2024. Kaugnay nito, tiniyak naman ng DFA na hindi nila kukonsintihin ang iba pang hindi sumusunod sa tamang proseso ng application at pag-issue ng passport. Sabi naman ng Office of the Solicitor General, malaking tulong ang cancellation ng passport ni Go para mas tumibay ang quo warranto petition na isinampa nila laban sa dating alkalde. Hiwalay pa yan sa petition to cancel na inihain ng Solgen para naman sa birth certificate ng dating alkalde. May hinihintay ring desisyon sa ombudsman kung papatawan ng perpetual disqualification si Go dahil sa pamimeke ng kanyang citizenship. Tiyempo ang kanselasyon ng pasaporte ni Alice Go matapos niyang kumpirmahin na maghahain siya ng kanyang Certificate of Candidacy para tumakbo muli bilang alkalde ng Bamban. Yan ay kahit meron ng petisyon na inihain para kanselahin ang kanyang birth certificate. Pero sabi ng kanyang abogado, mahaba pang proseso bago Correct. mangyari yan, kaya pwede Totoo pa rin yan. daw siyang tumakbo bilang alkalde. Right. Sa huling Sad araw fact. ng filing, October 8, planong maghain ng COC ni Go. Kumpiyansa nga ang kampo niya na mananalo ulit siya sa Bamban. She is a Filipino. She is a Filipina. So, wala namang decisions ng Final courts judgment. as of now na hindi siya Pilipino. Kung talagang gusto siya ng tao doon, sila dapat ang humusga. Kung si Justice Secretary Boying Remulla naman Sad but true. It is a sad fact, but it is true. Hanggat walang final judgment, she is still considered a Filipino citizen. Hanggat walang final judgment. The law may be harsh, but it is the law. Di ba? Dura lex sed lex. Section 78, mga kochero, is ito po yung pamamaraan para kontrahin ang isang COC. Petition to deny due course. Ibig sabihin po, mga kochero, pipigilan mo yung pagre-review, pipigilan mo yung pag-aproba sa COC. So a verified petition seeking to deny due course or to cancel a COC may be filed by the person exclusively on the ground that any material representation contained therein as required under Section 74 hereof is false. Material representation, sabihin mga importanteng detalye sa kanyang pagkatao. The petition may be filed at any time not later than 25 days from the time of the filing of the COC and shall be decided after due notice and hearing not later than 15 days before the election. Naalala nyo nung kay PBBM before? Yung kanyang COC dinaan dito sa petition to deny due course and cancel a certificate of candidacy. Alala nyo ho yun? Yun dahil sa issue ng BIR niya. Na wala raw siyang, chinekan doon niya na have you ever been convicted of a crime? Blah, blah, blah. Chinekan doon niya, I know. That is material misrepresentation daw, ang sabi. Oo. Although dininay ho yun ng COMELEC, and it was also denied by kinatigan ho yun ng Supreme Court. So eto ho yun. Oo. Pero mga kochero, again, anong ebidensya ipapakita mo? Anong ebidensya ipapakita mo? Do you have a notice of meron bang final judgment? Wala. Papakita mo lang yung cancellation ng passport. Walang bearing yung sa citizenship. Maraming Filipino citizen na walang passport. How will you link? Number one, paano mo i-link si Alice Go kay Go Waping? Syempre siya, i-deny niya na i-deny hanggang mamatay siya, hanggang mamuti ang mga mata niya, i-deny niya na i-deny. And the burden of proof is on the one who alleges. Hindi ka Pilipino, bakit ka hindi Pilipino? Sabi lang ng korte, ba't sa palagay niyo hindi siya Pilipino? Ano ebidensya meron kayo? Si Alice Go, sitting pretty lang yan. Sige, patunayan nyo hindi ako Pilipino. Game! Agree. Ako personally, I agree na dapat hindi siya pagbigyan. Pero, paano? Diba?
ipa-temporary restraining order yung kanyang COC. Possible, kaso, you have this, Section 78. Kailangan si COMELEC muna mag-decide. Kung okay COMELEC, pag may nag-file nito, petition to deny due course, ganyan lahat ng ebidensya. Pakita niya ebidensya. Ito yung sinabi ng NBI, ito yung sinabi ng ano, ito yung sinabi ng ano, ganyan. O deny. Deny yung COC. Akit sa Supreme Court. Tingnan na natin kung anong sasabihin ng Supreme Court. At least, tapos na yung election. By the time na sabihin na, oh sige, si COMELEC has committed grave abuse of discretion amounting to a lack or in excess of jurisdiction. O di tapos na yung election. Wala na magagawa. Mutin na academic na yun. What for? Nagsabi nga ang DOJ na tatry daw nilang pigilan yan as much as possible. Ayan ang DOJ. Anang tatanungin, walang karapatang tumakbo si Go. She can try, but I wouldn't say it's her right because she's not Filipino and she bears falsified documents. Paglilinaw naman ni Soljan Guevara, pwede pa ring tumakbo sa kahit Tama. anong pwesto si Go dahil Correct. wala pang desisyon ang korte sa petisyon Right. nila na ipakansela ang kanyang birth certificate. Bukod sa mga reklamo tungkol sa kanyang pagkatao, sinampahan din ng money laundering si Alice at 35 iba pang respondents kaugnay sa illegal na pugos sa Bamban. Sa preliminary investigation sa DOJ kanina, si Cassandra Ong lang ang personal na dumalo dahil may hiwalay pa siyang hearing sa kasong qualified trafficking. Pero magkakain daw ng counter affidavit sina Alice at Sheila sa susunod na pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. So, yun ang sinabi ng ating Soljan. Alam nyo mga kotsero, I would, as much as it pains me to say it, ayoko talagang sabihin to eh. Kaso, may punto po yung kampo ni Alice Go. Wala ho tayong magagawa. It is the law. Yun ho yung batas eh. And don't forget, dehiti mo yung kanyang birth certificate, Mishi Cruz. It's not fake. It's a legitimate document, although illegally acquired. But it is a legitimate document. Ganun talaga. Kailangan talaga ng marami tayong batas na kailangan na i-update. And besides, it's what? 1941? Kailan sinulat yun? 1941? Awa ng Diyos, 2024 na. Awa ng Diyos, 2024 na. Kailangan talaga siya i-update. Kaya nga sabi ni Loren Legarda, tawa ako sa comment niya. Sabi, ang kapal, my God! Sabi ni Loren Legarda. Ito yung pagkakasabi niya. Dito sa Senate. Kailangan pinupukok talaga. Sumong yung sa PSA. Minsan parang silang pagong talaga. Sumong balak like sa PSA, do you intend to Pukpok. how long pagsasabihin nyo o sa hearing or Good suggestion. Padala naman nyo sa PSA yung aming joint resolution ni Senator Tulfo. Damay si Tulfo ah. PSA, DFA. Tama? Akong susulat. Oo. Tapos, itong concern nila, suriin ng dalawang ahensya ng gobyerno, tumulong na ng DFA, lahat ng kandidato na nag-file. Ilang kaya mag-file? Alam naman, siguro itatabi nila, kunyari ito lahat ng kandidato, sino yung parang questionable eh. Malalaman naman yan eh, ng kanilang regional offices. Itabi, tapos tignan natin. so birth certificate automatic natin? Oo. Tapos baka naman tatakbo pa yung babae na tatakbo pa rin daw, di ba? Oh my God. Hindi dapat hindi. Natawa ko kay Loren doon, promise. Kanina ko pinapanood to pag sinasabi niyo, tawa ako ng tawa. Di ba? Titang-tita talaga siya. Titas of Manila talaga siya. No? Ang kapal. My God. Titas of Manila eh. Di ba? Oh my God. Hindi dapat hindi payagan ng COMELEC. Diyan nila, because wala na yung kanyang, kinancel na yung kanyang birth certificate, right? It's no, but it's proven to be fraudulent. No, wala pa. Wala pang korte pa rin daw, mami. Wala pa final judgment. Para i-disqualify siya. She's not disqualified. Sakaling may makalusot pa rin na isang Alice Go or this coming election. Sigurado nga ako, sa dami-dami niyan, hindi naman kailangan mayirma. Malay mo, konsihal, malay mo. Kaya nga, magkaroon sana tayo ng hotline or Facebook page. Ayan, report
foreign nationals who are either in the barangay level or SBs or SPs or mahirap mayors yan. or whatever. Maabuso yan. Report. Ilagay mo yung kilala mo, kapitbahay mo. Dito kailangan ng mga marites. Kaya sa kada barangay. So, para tayong investigasyon, gagawin ko yan. Ayan, si Barangay Information Network. Hanapin nyo. Alam naman nyo barangay, ilang purok, ilang sityo. Pag meron dyan, marunong siya managalog, pero alam mong, lumutang lang ito nung isang taon na or 20 years ago, pero yung mga lolo niya at lolo, wala alam nyo. So, si Barangay Information Network, importante yan. Ang local media, diba? Gawa kayo ng Facebook page. Tayo na nga. Yan, diba? Report foreign nationals who are masquerading as Filipinos. Mahirap yan. Maabuso yan. So, may mga butante. Good idea, pero kilala nyo mga Pilipino, nangyari na yan nung panahon ng EJK. Yung anonymous reporting, yung reporting ng kung sino-sino, Diyos, makapakahirap yan. Mahirap yan. So the best way really is to file a petition to deny due course. Yun talaga. Wala pa tayong ibang naiisip na pwedeng panlaban dyan sa COC niya. Or, yung mga taga-Bamban, hindi siya iboboto. And, I just hope na hindi maging trend ito. Kasi, ngayon, mayor, alam nyo, itong si Digong, nagpasok pa siya na isang pandemic Pinasok niya yung China virus sa Pilipinas. Tapos inalagaan niya yung China virus sa Pilipinas. China virus yung COVID. Pero pa siya isang pinasok na isang pandemic sa Pilipinas. Mga Chinese citizens na illegal. Pandemic na rin yan ngayon. Almost pandemic na rin. Mga peste yung mga illegal Chinese na yan nasa Pilipinas Yung mga sindikato. Salanan niya yan Imagine, nung panahon ni Digong, pati construction worker ng mga Pogo hubs, Chinese. Imagine. Lahat ng proyekto na China funded, Chinese din ang empleyado. Walang Pilipino empleyado doon. Sa mga Pogo na legal, ilan lang ang Pilipino? Less than 10%? 90% of the employees are Chinese. Bakit? Kasi customer service sila ng sugali. Ang kausap nila mga Chinese ilan lang naman ang Pilipino nakakaalam ng Mandarin. So ang ending talaga mga kotsero, ang ending dapat tayong mga Pilipino ang matuto kung sino ang iboboto natin. Kilalanin natin yung mga kandidato. Hindi lang yun dahil, pogi boto ko yan. Ganun. Ang pangit. Ang pangit ng qualification mo. Pogi yan Ang ganda nun Parang okay yun Dapat mag-ingat din tayo. Kasi hindi natin alam, baka mamaya, yung mga binoboto na pala natin, Manchurian candidates. Manchurian candidate. Ganda yung movie na yun, Manchurian Candidate. Panoorin nyo yun. Huwag niyong kalimutan, suportahan natin mga kaibigan sa Sendwave. Okay, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app. Kung kayo na account, lagay nyo bank account details nyo. Pwede kayo magpadala sa GCash, cash pick up sa mga pawn shops at sa mga iba't ibang bangko through online banking. At kung first time nyo magpapadala sa aking sa Sendwave, gamitin nyo po yung aking promo code, Coach Jarrett, para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. So gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. And I'll see you later on our next Coach Jarrett Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?